What's up mga kababayan? News That Matters here. Butatang-butata talaga itong mga buhayang kongreso natin ngayon, no, na sina Kimbo, Zaldico, Franz Castro at mga iba pa dito sa mga pinanggagawa nila sa mga Duterte. Na sinasabi ko na ba sa inyo kala siguro nila hindi gagawa ng hakbang ang mga supporters ng mga Duterte. O yan tuloy, nabulabog kayo no, Kimbo, Zaldico, yun na yung mga ari-arian nyo, mga luxury bags, luxury watches, unti-unti nang nilalabas sa social media. Kamukha niyan, nang nasa larawan mga kababayan. 4.5 million pesos sa isang relo lamang, Kimbo. Grabe ka naman. Tapos yung mga bag mo, umaabot din ng milyones. Ay nako, wala pa yung mga asset mo dyan, ha? Mga bahay, mga ari-arian. Kaya ang tanong ng taong bayan ano bang business mo, Kimbo? Teacher ka lang naman dati. Hindi ka naman galing sa mayaman na pamilya. Bakit afford mo ngayon ang ganyang lifestyle? Ha, ngayon binabalik ng taong bayan ang katanungan na sino ba talaga sa inyo ni VP Sara ang magnanakaw? Kayo ba nila Zaldico, Kimbo, o ang Vice Presidente na nagtatrabaho lang ng maayos? Ngunit pinupolitika lang ninyo sapagkat may utos galing kay Tambaro Valdez di umano. Baka naman nabayaran kayo kaya kayo ganyan. Pero bago ang lahat mga kababayan ating panoorin itong video play na may kinalaman dito kay Representative Kimbo. From this, na hindi pa siya congresswoman, medyo may pagkabaduy at nang makaangat-angat na sa kanyang posisyon at naging ganap ng congresswoman. Heto na siya ngayon. Sosyal, no? Ang tanong lang mga netizens, magkano bang sinasahod ng mga kongresista? At huwag kayo, hindi papakabog si Teacher Stella. Sa iyo ba ito, Teacher Stella? Customized van na tila pang celebrity. Grabe. Kaya ngayon, ng mga netizens ay tila nasisilip na ang lifestyle at tila naging marangyang buhay agad-agad ni Stella Kimbo. Ayun na sinasabi ko sa inyo, Kimbo, yan. Mga taong bayan na ang sumisilip sa mga nakawan ninyo di umano. Mantakin nyo yun mga kababayan. Isa ka lang namang guru dati, tapos naging congressman ka lang, boom, ang lifestyle mo. Grabe naman yan. Kaya ayan, no, nakasulat, pwede ba mapa-lifestyle check itong si Congressman Kimbo? Dapat lang. Dapat lang na kung maaari lang lahat ng mga nasa kongreso ay mapa-lifestyle check no mga kababayan. Pero bago ang lahat po huwag niyo po sana nakalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, kaya wag na kayo magtaka kung bakit ang pera na dapat napupunta sa mga proyekto ng panglungsod natin naibubulsa. Dahil nga sa mga ganitong klaseng tao na makikita rin sa comment section na talagang sising-sisi at diring-diri na ang mga tao na bumoto nga dito kay Kimbo na tila may planong paalisin ito sa kanyang pwesto lalo na't nakita nila ang pagiging korap ng kanilang sariling congressman sa nasabing lungsod. Di umano kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. No? Dahil kayo ang makapangyarihan, hawak nyo lahat, nagagawa nyo ang lahat ng gusto nyo. Diba? Pero sana naman, yung at of course, huwag kayong deny ng deny. Patunayan ninyo, ito, mabigat itong binibintang sa inyo ni BP Sara Duterte. So kung talagang mali or kasinungalingan ang sinasabi ni BP Sara Duterte, file nyo siya ng case. Now, kung hindi nyo kaya, ibig sabihin ay talagang totoo ang sinasabi ni BP Sara Duterte at hindi magbibitaw ang mga Duterte ng mga statement na wala silang pinangahawakan. Nakita nyo, may papel Diba? Kompletos, recados, may ebidensya, lahat yan. At ngayon nagtataka lang ako mga partner. Yan tuloy, binulabog nyo mga Duterte supporters ngayon, labas ang baho ninyo, Kimbo, Zaldico, Franz Castro. Ano kayo ngayon? Nakita tuloy yung pagiging crocodile nyo. No? Dahil sa napakalaking issue nito, ito ay corruption. Billion ang pinag-uusapan nito. Pero walang sinasabi dito ang mainstream media. Ang pinagkakaguluhan nila, yung statement ni Zaldico, statement ni Martin Romualdez, statement ng mga nakaupo ngayon, na din natin kung paniniwalaan pa natin o hindi. Napahirap na pagkatiwalaan kasi even from the President, lahat ng mga sinasabi, karamihan, even noong nangangampanya pa, ay puro kasinungalingan karamihan. At may mga pangako na ginamit niya noong eleksyon, na noong nakaupo na, ay hindi naman nila tinupad. At parang uniform na sila Isa galawan. Puro ganun Puro dak.
walang work, Stick to the plan. No? So back to you, mga partners. Yan, Jake Ibarra, reaksyon tungkol dyan sa sa issue na yan kay Inday Sara. Yun nga alam nyo yung doon muna tayo sa sinasabi nilang gusto nilang ipa-impeach si VP Sara. Talagang mapapatunayan mo na ganyan sila katanga, no? Hindi ba nila naiisip na kapag sa oras na in-impeach si VP Sara, parang itinilaga na nila agad si VP Sara na Presidente Sara pag ginawa nila yan. Oo, marami nga may mga tansu vlogger, may mga iba't ibang mga vlogger ng mga bayaran na ang sinisigaw ay i-impeach na daw si VP Sara. Dahil daw sumusobra na sa pangingialam sa Yung mga trolls yan, mga kababayan, pero sa tingin nyo papayag ba tayo na mga ordinaryong mamamayan na sumusuporta kay Vice Presidente Sara Duterte? Hindi tayo papayag doon. Baka yun pa ang maging hudsyat na anong gusto nilang mangyari ng mga crocodile, ng mga magnanakaw, bangag, nagpupulburon, at mga convicted ang nauupo ngayon sa gobyerno. Aba, hindi naman nata pwede yun, mga kababayan. ano daw, sa pangingialam daw si VP Sara. Sabi ko, paanong pangingialam? Ano yan pangalawang pinuno ng bansa natin yan. Pangalawang pinuno ng bansa natin yan. Karapatan niya yan, no? At talagang masasabi natin na yung mga sinasabi ni VP Sara ay talagang 100% na totoo dahil una alalahanin natin ang mga Duterte hindi po nagbibitaw ng isang salita yan na walang kasiguraduhan at walang ebidensya. Hindi yan katulad nila Franz Castro, nila yung makabayan na black na yan na puro lang dada na wala namang pinapakitang ebidensya. Hindi yan katulad nila Trillanes. At ito nga, mapunta tayo dun kay Saldi ko, sobra akong natatawa dun sa sagot niya kay VP Sara. Alam nyo, umabot ng 7 minutes yung kanyang video, ni isa wala man lang siyang nasagot or wala man lang, hindi niya man lang dinebunk or sinagot yung sinabi ni VP Sara. Alam niyo kung ano yung laman? Puro lang paninira yung laman nung kanyang binabasa. Para siyang kung si Trillanes ay ang female version niya ay si Hontiveros. Si Saldico naman ang male version ni Hontiveros. Nakakatawa lang dahil isipin niyo maigi sa alam naman natin na napakayaman yan ni Saldico, hindi man lang siya makapagbayad ng maayos-ayos na tigapagsulat ng kanyang sasabihin. Kasi paano ko ba nasabi na hindi siya makapaghanap ng maayos-ayos na na tigapagsulat sa mga sasabihin niya. Biruin mo sasabihin niya ba naman etong si VP Sara daw ay hindi daw nagpapasok at napakabastos daw bilang isang DepEd secretary. Kalokohan yun, mga kababayan. Talagang galing magbaliktad nitong mga nasa kongreso para may masabi lamang. Walang katotohanan yun. Sadyang bine-brainwash lang ang taong bayan sa pamumulitikang ginagawa nila kay VP Sara. Pero buti na lamang may social media at nakikita ang katotohanan na sila ang mga tunay na magnanakaw. Di umano. Hay naku. Alam naman natin si VP Sara napakataas ng ratings niya ng secretary. At ito pa Tama. Alam naman natin na ang kauna-unahang napakaganda ng performance sa secretary sa kasaysayan ng Pilipinas bilang DepEd Secretary ay si Vice President Inday Sara. So ano yung mga sinasabi ni Saldico na eto daw si VP Sara ay hindi daw nagpapasok, puro na lang daw gala. So sabi ko, dito mo na mapagtatanto na hindi nila kayang sagutin yung mga... Parang palusot na lamang nila yung mga sinasabing paninira nila, no? Pero yung sagutin ng mga katanungan ng media, hindi nila masagot-sagot dahil alam nila na wala silang bala pagdating sa mga issue na mayroon sila. Dahil totoong-totoo at kitang-kita ng taong bayan ang kanilang pagiging buwaya. Yung mga ibinabato sa kanila dahil totoo.
Kasi kung iisipin mo ikaw ba naman, isa kang kilalang mayaman na tao tapos hindi yung ultimo sa defense secretary hindi mo alam kung anong totoong nangyari doon. Basa ka lang ng basa doon sa nakasulat sa binabasa mo. Hindi mo man lang pinag-aralan, hindi mo man lang inalam kung totoo ba 'yun o hindi. So sa madaling salita hindi niya nasagot yung ano sa kanya, yung mga sinabi sa kanya, mga akusasyon, ano? Nakakahaka ang mga sinabi niya tungkol kay BP Sara. Tama. Oo, sabi mo nga kayaman-yaman mo. Balita natin siya pinakamayaman na congressman pero Oo, billionaire. hindi man makakuha ng matinong tagapagsulat. Tsaka bakit binabasa? Ganun pa kahina ang mga kokote ninyo. Si Inday Sara nga, kahaba-haba ng interview na yan. Wala nang binabasa eh. Di ba? Tapos kayo, sasagot lang kayo dun sa mga patutsada ni Inday. Kailangan nyo pa magbasa, kailangan nyo pa ng scriptwriter. Abay, gamit din ng utak. By the way, kayong mga nandiyan dyan sa Kongreso, itong mga si Zaldico, si Tambaloslos, si Inday Garutay, sino yan? Yung taga Marikina, si Zoraida, sino pa ba yung mga Franz Castro? Isama mo na yung buong Makabayan Block. Pag pinagsama-sama yung mga boto nyo, mga makakapal ang mukha kayo, hindi pa yan mangangalahati sa dami ng boto ni Inday Sara. Again si Inday Sara binoto ng 32 million na Pilipino. Sino ba bumoto sa inyo? Ilang boto ba na garner ninyo? Kaya kung boses at boses lang ng masa. Kaya nga sabi ni Congressman Marcolita, magbigay naman kayo ng respeto. Kasi 32 million ang nagtiwala kay BP Sara na iboto siya. Tapos kayong mga nasa Kongreso na hindi man umabot sa mahigit 100 ang boto, sisirain nyo sa harap ng kamera itong Vice Presidente at ang kanyang OVP. Aba, napakakapal nga naman. Sigurado ako mas malakas ang boses ng mga taga-suporta ni Inday Sara kaysa sa inyo. At hindi nyo maloloko ang taong bayan dahil katulad na sinabi ni Jay Guevara, napakataas ng trust ratings at approval ratings nito ni Inday Sara sa lahat ng mga cabinet secretaries ni BBM. Mantakin mo, puro epal na lahat yan. Pero si Inday Sara pa rin na namamayagpag. Kung katulad doon sinasabi mo, Saldico, na si Inday Sara hindi nagpapapasok nung siya ay defense secretary, kung magpapasok pa si Inday Sara, baka makalimutan na kayo ng taong bayan. Baka lumagpas lang hanggang langit yung taas ng ng approval at trust rating niya. Di ba? Tama ba yun, Saldico? But anyways, at may huling